Noong August 18, 2025, sa maliit na komunidad ng Madbury, New Hampshire, natagpuan ng mga pulis ang mga bangkay ng 4 na tao sa loob ng isang pribadong bahay na hindi ibinunyag ang address. Dumating ang mga otoridad bandang alas 6 ng gabi matapos makatanggap ng tawag sa emergency tungkol silang taong natagpuang patay sa loob ng bahay. Nang pumasok ang mga investigador sa bahay, natagpuan nila ang bangkay ni Emily Long, 34 years old, ang kanyang mister na si Ryan Long, 48 years old, at 2 anak na lalaki na sina Parker, 8 years old, at si Ryan Jr. na 6 years old. Ayon sa paunang investigasyon, bawat isa ay nagtamo ng nakamamatay na tama ng bala. Sa loob ng bahay, nakita rin ng mga pulis ang pangatlo nilang anak, isang 3 taong gulang na bata na sa kabutihang palad ay buhay at walang pisikal na pinsala. Nanatili ang bata ng matagal na mag-isa sa loob ng bahay, malapit sa mga bangkay. Ayon sa mga opisyal, tinatayang nasa 12 hours to 15 hours. Nang matagpuan siya, maayos ang kanyang kalagayan kahit halos isang buong araw siyang nag-iisa. Ang mga bangkay ay nakita sa iba't ibang bahagi ng bahay. Natagpuan si Emily na may isang tama ng bala at may baril na nakita sa kanyang tabi. Dahil sa ayos ng pinangyarihan at posisyon ng baril, nakabuo agad ang mga investigador ng paunang teorya sa loob ng unang ilang oras. Kinuha ni Emily ang buhay ng kanyang pamilya bago siya nagpakamatay. Mapapansin din kung gaano kaingat ang paggamit ng mga salita sa opisyal na pahayag. Mukhang hindi ito bigla ang pagsabog ng emosyon kundi isang sinadyang ginawa at plinano ng maaga. Pagkatapos suriin ng mga pulis ang lugar ng insidente, dinala ang mga bangkay para sa forensic na pagsusuri. Pagkatapos suriin ng mga pulis ang lugar ng insidente, dinala ang mga bangkay para sa forensic examination. Kinabukasan, inilabas ang resulta ng autopsy. Ayon sa opisyal na ulat, si Ryan na 48 years old ay namatay dahil sa maraming tama ng bala sa itaas na bahagi ng kanyang katawan. Itinuring ang kanyang pagkamatay bilang isang marahas na pag-atake gamit ang baril. Ang kanyang mga anak na sina Parker at Ryan ay namatay dahil sa tagi-isang tama ng bala sa ulo mula sa malapitan. Itinuturing ito ng mga investigador bilang sinadyang pagpatay. Si Emily ay may isang tama ng bala. Ang baril na natagpuan sa kanyang tabi ay kapareho ng uri ng kalibre ng baril na ginamit sa lahat ng pamamaril. Napag-alaman ng mga forensic expert na siya ay nagpakamatay matapos gawin ang krimen. Ayon sa opisyal na pahayag ng New Hampshire Attorney's General Office, sa puntong yon ng investigasyon ay wala nakitang palatandaan na may ibang taong sangkot. Ang teoryang si Emily ang pumatay sa 3 miyembro ng kanyang pamilya bago nagpakamatay ang itinuturing na pangunahing version ng kaso at sinusuportahan ng mga ebidensya na nakalap. Napansin ng mga investigador na si Ryan, ang mister ni Emily, ay may maraming tama ng bala, samantalang bawat anak ay may isa lamang. Base sa mga natuklasan at sa konklusyon ng forensic exam, napag-alaman ng mga investigador na sinadya at plinano ang krimen at ginawa ito ng isang tao lamang. Wala nang dahilan para baguhin ang kasalukuyang teorya ng investigasyon. Sa ngayon, ang opisyal na impormasyon na inilabas pagkatapos ng autopsy at pagkakakilanlan ay tumulong para mabuo ang kwento ng buhay ng pamilya bago ang trahedya. Ipinanganak si Ryan noong 1975 at siya ay 48 years old nung siya ay namatay. Sa mga nakaraang taon, nagtrabaho siya bilang school psychologist sa Oyster River Middle School sa Stanford County. Inilarawan siya ng kanyang mga katrabaho bilang tahimik, maingat at dedikado sa pagtulong sa mga estudyante at madalas na sumasali sa mga programa ng counseling sa paaralan. Si Emily ay 34 years old. Nagtatrabaho sa lokal na Wing Eats restaurant chain. Wala siyang permanenteng posisyon sa administrasyon pero nakalista siya bilang aktibong empleyado. Kinumpirma ng kinatawan ng kumpanya na bahagi si Emily ng staff at inilarawan siya bilang magalang at laging nasa oras. Kasama si Ryan nang mangyari ang trahedya at sabay silang nanirahan sa kanilang bahay sa Madbury. Base sa mga post sa social media na nanatiling bukas sa publiko o na save ng mga gumagamit bago ito tanggalin, aktibo si Emily sa pagbabahagi ng mga kwento ng kanyang pamilya. Nagpapakita ng mga larawan ng mga bata at dokumentaryo ng kanilang araw-araw na buhay, ng labas at pagdiriwang. At hindi nakarehestro ang pamilya bilang nangangailangan ng tulong. Dahil sa pinagsamang-samang kita ng mag-asawa,
nagawa nilang mamuhay ayon sa karaniwang antas ng middle class sa Madbury. Hindi sila kailanman naging subject ng social services. Si Ryan bilang empleyado ng sistema ng edukasyon ay may matatag na trabaho at health insurance. Si Emily naman kahit part-time ang trabaho ay abala sa buhay-bahay at madalas nagbabahagi online ng kanyang karanasan sa pagpapalaki ng mga anak at sa pang-araw-araw na hamon sa buhay. Inilarawan si Ryan ng kanyang mga katrabaho bilang responsable at kalmado sa loob ng komunidad ng paaralan. Wala siyang pangit o masamang reputasyon at wala ring nakitang palatandaan na pagod na siya sa trabaho o emotional stress. Ang kanyang pakikilahok sa mga youth support program na siya rin ang nangangasiwa ay nakatanggap ng positive feedback mula sa mga magulang at administrasyon. Tungkol naman kay Emily, inilarawan siya ng mga tao sa restaurant chain bilang palakaibigan ngunit madaling maapektuhan ang emosyon. Ayon sa mga kasamahan niya, naging mas tahimik siya nitong mga nakaraang buwan at bihira nang sumali sa mga group activity. May ilan din nagsabing iniiwasan ni Emily ang mga usapin tungkol sa kanyang personal na buhay at mas pinipili mag-focus lamang sa trabaho. Sa isa sa mga TikTok posts, mismo si Emily ang nagsabi na nakakaranas siya ng matinding pagod sa emosyon at inamin niya nahihirapan siyang labanan ang depresyon. Mahalaga itong banggitin dahil malinaw ang contrast sa pagitan ng maayos at matatag na imahe ng pamilya at ng mga pangyayaring sumunod. Hindi itong unang pagkakataon na ang totoong sitwasyon ay lubos na natatago mula sa mga tao sa paligid. Yan ang pinakanatural na konklusyon matapos suriin ang lahat ng makukuhang detalye. Ayon sa opisyal na impormasyon at mga open source data, hindi kailanman itinuturing na problemado ang pamilya Long. Ayon sa opisyal na mga ulat na kinumpirma rin ng ilang independent publication, na-diagnose si Ryan na may glioblastoma noong 2023. Isa itong agresibo at mabilis na lumalang cancer sa utak na kilala sa napakahina na prognosis. Mabilis ang paglaki nito at kadalasan ang inaasahang haba ng buhay matapos ang diagnosis ay hindi lumalampas sa 12 hanggang 15 months kahit may gamutan. Nang ma-diagnose si Ryan, nagpatuloy pa rin siyang magtrabaho sa paaralan at ayon sa mga katrabaho niya, pilit niyang iniiwasang pag-usapan ang kanyang sakit hanggat kaya. Sa panlabas, nanatili siyang professional pero kalaunan ay napansin ang mga senyales ng paghina ng kanyang kalusugan. May mga ulat tungkol sa mabilis na pagkapagod, paminsang pagkirot ng ulo at hirap sa pag-concentrate. Nalaman ng pamilya ang tungkol sa sakit niya nang malala na ito. Bilang tugon, nagsimulang mag-post si Emily sa TikTok kung saan ibinabahagi niya ang kanyang emotional na pakikipaglaban. Karamihan sa kanyang mga video ay tumatalakay sa bigat na dinadala dahil sa karamdaman ng kanyang mister, takot na mawala ito, pag-aalala sa hinaharap at ang kawalan ng katiyakan na kaakibat nito. Dahil sa katangian ng sakit at sa bilis ng paglala, unti-unting nalimitahan si Ryan sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Kahit nandiyan pa rin siya sa buhay pamilya, unti-unting nabawasan ang kanyang kakayahang makilahok. Samantalang si Emily, batay sa kanyang mga posts, ang halos sumalo ng lahat ng gawain sa bahay at ng emotional na pasanin. Hayagan niyang ikinuwento ang paglala ng kanyang kalagayan sa pag-iisip, kabilang ng depression at paglayo sa ibang tao. Ang paglala ng kalusugan ng isang miyembro ng pamilya ay maaaring magdulot ng sunod-sunod na epekto sa buong tahanan, lalo na kung kaunti o halos walang suporta ng emosyon mula sa labas. Paulit-ulit ding nabanggit ito sa mga komento sa ilalim ng kanyang mga posts. Mahalagang tandaan na si Ryan mismo ay hindi kailanman nagbigay ng pampublikong pahayag tungkol sa kanyang kondisyon. Ang impormasyon tungkol sa kanyang sakit ay kumalat dahil sa mga ibinahagi ni Emily sa mga komento ng pamilya, kaibigan, kakilala at mga katrabaho niya sa paaralan. Pero ayon sa opisina ng Attorney General, walang medical documents na naipasa sa mga investigador. Ibig sabihin, lumabas ang sakit sa case files bilang ulat mula sa mga saksi lamang, hindi bilang opisyal na medical diagnosis. Ang katotohanan naging malaking paksa online ang tungkol sa sakit niya kahit yung mga bahagi na binura kalaunan ay nakakaapekto ng malaki sa pananaw ng publiko. Sa TikTok, unang nalaman ng maraming tao ang krisis na nangyayari sa loob ng pamilya Long at ito rin ang naging basihan ng maraming usapan tungkol sa positibong motibo sa trahedya. Matapos ma-diagnose ang kanyang mister, nagsimulang mag-post si Emily ng mga video ng regular sa kanyang TikTok page.
Agad itong nakakuha ng pansin dahil tumatalakay ang mga video sa hilaw at personal na emosyon, takot sa pagkawala, matinding pagod sa isip at pakiramdam na wala siyang kontrol sa hinaharap. Naging parang online diary ang kanyang mga post kung saan ay binabahagi niya ang kanyang iniisip at nararamdaman sa aktwal na oras. Karamihan ng mga video ay umiikot sa isang sentrong tema, ang pamumuhay kasama isang mister na unti-unting nawawala ng lakas at oras. Hayagang inamin ni Emily na bawat araw ay pakiramdam niya ay isang emotional struggle. Sa isa sa mga video na ipinost niya bago ang trahedya, nagbahagi siya kung gaano siya katakot na mawala ang kanyang mister. Inamin ni Emily na hindi niya alam kung paano niya palalakihin ang kanyang mga anak na mag-isa at sinabi niyang nakakatakot para sa kanya ang kahit pag-isipan lamang ang maging bukas. Kasabay nito halos wala siyang sinabi tungkol sa kung paano naapektuhan ang lahat ng ito sina Parker, Ryan Jr. at ang bunsong anak. Nagbunsod ito ng maraming puna mula sa mga manonood. Sa mga komento, tinutukoy ng mga tao na tila makasarili ang tono ni Emily at kulang sa malasakit para sa kanyang mga anak. Marami ang nagsabi na mahalagang seryosohin ang ganitong detalye. Kapag ang isang tao ay nakatuon lang sa sarili niyang takot sa pagkawala at hindi iniisip ang mga taong umaasa sa kanya, maaaring senyalis ito ng pagbaluktot ng kanyang pag-unawa sa sitwasyon. Ito rin ang paulit-ulit na naobserbahan ng mga commenters at mahirap itong baliwalain. Ang ilang video ay nagdulot ng halo-halong reaksyon. May mga nagsabi na si Emily ay tila malayo ang loob, pagod na emosyonal at parang walang buhay habang nasa harap ng kamera. May nagbanggit pa na mukhang hindi biglaan ang kanyang mga post kundi pinag-isipan at posibleng inensayo muna bago i-upload. Pagkatapos ng trahedya, hindi na ma-access ang TikTok account ni Emily. Hindi malinaw kung ang account ay tinanggal ng TikTok, inalis ng pamilya o itinago bilang bahagi ng investigasyon. Ngunit sa oras na yon, marami sa mga video ay na-download at muling na-post ng ibang tao. Lalo itong kumalat habang mainit na pinag-uusapan sa TikTok at Reddit. Kasama ng mga na-repost ang mga puna, mga pagsusuri sa kanyang pag-uugali, at iba't ibang teorya tungkol sa posibleng motibo ni Emily. Ilang video niya ang naging viral. Kitang-kita sa mga yon ang matinding emotional na hirap, ngunit walang anumang palatandaan na pagiging agresibo. Dahil dito lalo pang lumalim ang kalituhan. Paano nagawa ng isang babaeng hayagang nagmamahal sa kanyang pamilya ang ganitong matinding hakbang? Mahalagang banggitin na hindi naglabas ng anumang opisyal na pahayag ang mga pulis tungkol sa nilalaman ng mga video. Gayunpaman, malinaw na nakaapekto ang mga video na ito sa pananaw ng publiko tungkol sa kaso at nakaimpluwensya sa takbo ng mga talakayan online. Maraming social media users ang bumuo ng sarili nilang teorya. Karamihan ay nakabatay mismo sa mga digital diary na ito. Nagkaroon ng dalawang papel ang TikTok account ni Emily. Una, nagsilbi itong paraan para maibahagi niya ang kanyang pinagdadaanan at makahanap ng emotional support. Pangalawa, ito rin ang naging pangunahing batayan ng publiko sa paghusga sa kanyang mental at emotional na kalagayan sa mga huling linggo bago ang trahedya. Sa mga buwan bago mangyaring insidente, kapansin-pansing nagbago ang kalagayan sa loob ng tahanan ng pamilya Long. Nagsimula nang umiwas si Emily sa pakikisalamuha. Hindi na niya sinasagot ang mga imbitasyon, kinansela ang mga pagkikita at unti-unting lumiit ang dati niyang grupo ng mga kaibigan. Makikita rin sa kanyang mga video na hayagan niyang sinasabi na sobra na ang bigat na kanyang nararamdaman at nawawala na siya ng kontrol sa sitwasyon. Sa isa sa kanyang mga huling post, tuwiran niyang pinag-usapan ang bunsong anak nila, ang 3 taong gulang. Binanggit niyang mas madalas na itong nagigising sa gabi at nagpapakita ng mga senyales ng pag-abalisa na nakakaapekto sa kanyang tulog at ugali. Sa kabila ng mga babalang ito, malabo lamang ang nabanggit niyang posibilidad ng paghingi ng professional na tulong gamit ang mga pahayag na masyado pa siyang bata para sa therapy. Kahit malinaw na lumalabas na ang mga sintomas, inamin din ni Emily na hindi na niya kayang harapin ang lahat ng mag-isa. Ilang sandali bago ang trahedya, nag-post siya ng video kung saan ay sinabi niyang balak niyang gumawa ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Ipinangako niyang muling makihalubilo sa mundo, mas lumabas ng bahay, makipagkita ulit sa mga kaibigan at bigyan ng kanyang mga anak ng mas normal na kapaligiran. Sa video, maayos ang kanyang itsura, naka-makeup at tila handang magsimulang muli.
pero wala nang kasunod na update pagkatapos noon. Nanatili na lamang itong plano at isang pangakong hindi natupad, kaya't may lumitaw na tanong, ang biglaang pagpapakita ng sigla ba ay tunay na hakbang papunta sa paghihilom o pagtatangka ng magmukhang normal kahit hindi naman? Kapag sinundan mo ang mga sunod-sunod na pangyayari, makikita mo ang mas malaking pattern. Isang taong dumaan sa malalim na krisis na ang mga ipinapakita na pagbabago sa publiko ay maaring mas palabas lang kaysa totoong pagsisikap. Kaya ang pinakahuling mga pangyayari bago ang trahedya ay tila nabuo dahil sa pagsasama-sama ng ilang mabibigat na dahilan. Ang unti-unting paglayo ni Emily sa mga tao, halatang pagkapagod sa emosyon, lumalalang pag-aalala tungkol sa kalagayan ng bunso niyang anak, at mga pangakong magbabago pero hindi naman natupad. Kapag pinagsama-sama, nagpapakita ito na ang nangyari ay hindi biglaan o walang pinanggalingan. Sa halip, bahagi ito ng unti-unting tumitinding tensyon na lampas na sa normal na hirap ng buhay. Ilang oras matapos ang trahedya, may lumabas na nakakagulat na mensahe sa social media ni Emily. Nakalagay doon na, tandaan niyo kami sa ganitong paraan, 19 years, mula sa unang halik hanggang sa huli. Ngayon ang finale, ang score ay 0-0, pero masaya naman kami kumapit sa pagmamahal. Kasama sa post ng mga litrato ng pamilya ng isang portrait ni Emily at Ryan. Maya-maya ang account ni Emily ay dine-activate o ginawa niyang private, kaya hindi na makita ang original na post. Pero may mga screenshot at re-upload na kumalat agad. Dahil dito maraming tao online kasamang ilang analyst ang nagsabing malamang ay nakaschedule na ang post ng maaga. Sa madaling salita, ang post ay parang digital na tala ng huling hakbang, isang version ng kwento na ipinakita sa publiko pero walang paliwanag o paghingi ng tulong. Wala itong dahilan na ibinigay kundi isang pakiusap lang na maalala sila. Dahil dito marami eksperto ang nakakita sa post bilang senyales na pinagplanuhan ito. Halos parang huling eksena ng isang papel na ginampanan niya sa publiko. Ang pinakamahalagang bahagi ng post ay ang 000 score ay nakita ng marami na may symbolic meaning, parang pagsasama ng saya at lungkot, panalo at talo na parehong walang nanalo o natalo. Para sa mga analyst online, parang mensahe ito ng pagsasara. Isang draw na walang panalo, walang talo at posibleng may pakiramdam ng kawalan ng hustisya. Pero ayon sa opisina ng Attorney General, hindi dapat basta magbigay ng konklusyon. Ayon sa opisyal na pahayag, ang motibo anumang meron ay maaring masalimuot at hindi simpleng paliwanag lang. Sa kabila nito, bahagi na ng investigasyon ang post. Tinuturing ito bilang isang digital na bakas na iniwan ng pamilya. At dahil may mga larawan, musika at malalim na emosyon sa post, mahirap hindi makita ito bilang huling piraso sa sunod-sunod na pangyayari. Mga video, pag-amin, mga pangakong magbabago at ngayon isang mensahe na tila nagsasara ng lahat. Isa itong senyales, isang senyales ng isang buhay na parang sinusundan ng isang script na posible na isulat at na-upload bago pang mangyari ang lahat. Pagkatapos ng trahedyang yumanig sa maliit na bayan, napunta ang atensyon sa isang tao, ang nag-iisang hindi nakakapagpaliwanag kung ano ang nangyari. Pero maaring siya lang din ang tanging nakasaksi sa pinakamahalagang sandali. Ang pinakabata sa pamilya Long, ang kanilang 3 taong gulang na anak, ay natagpuan sa loob ng bahay ng gabing yon ilang oras matapos ang tinatayang oras ng insidente. Wala siyang pisikal na sugat pero ang katotohanang nanatili siya sa loob ng bahay, malapit sa mga katawan ng kanyang pamilya, nang matagal at walang nakakaalam ay nagpapakita ng matinding pag-aalala tungkol sa magiging epekto nito sa kanyang emosyonal na kalagayan. Ang batang ito ang maaaring nag-iisang may koneksyon sa oras ng trahedya kaysa subconscious o hindi niya malinaw na natatandaan. Isang investigador ang nagsabi sa isang lihim na ulat na nang ilabas siya sa bahay agad siyang inalagaan ng pansamantala ng mga malalapit na kamag-anak. Hindi ibinunyag sa publiko kung sino talaga naging tagapag-alaga niya. Nakatuon sila sa pagpapatatag ng kanyang kalagayan, pag-iwas sa post-traumatic stress at paggawa ng ligtas na paligid para sa kanya. Ayon sa pinakahuling ulat sa media, hindi pa lumalabas ang pangalan ng bata. Ang mga tanong tungkol sa pangmatagalang pag-aalaga sa 3 taong gulang na anak ng pamilya Long ay pinangangasiwaan ng pribado ng mga guardian, abogado at mga health professional.
Ang kinabukasan ng bunsong anak ng Long ay isa sa mga bagong bahagi ng kaso na may pag-asa pa para sa magandang kinalabasan. Ngunit kahit sa pinakamainam na sitwasyon, malamang na dala-dala niya ang epekto ng kanyang karanasan habang buhay. Dahil sa pagkakatuklas ng mga bangkay, opisyal na nagbukas ng kasong kriminal ang opisina ng Attorney General ng New Hampshire. Bilang bahagi ng investigasyon, isinagawang masusing pagsusuri. Sinuri ang mga ginawa ng emergency services. Inalam ang mga tawag at mensahe at tiningnan ang mga digital na gamit mula sa loob ng bahay ng Long. Partikular na pinansin kung gaano kabilis na itala ang mga pangyayari sa krimen at kung gaano kaepektibo ang mga ahensya na rumisponde. Pero dahil namatay ang suspect dahil sa self-harm, hindi na posible ang pagdinig sa korte. Ayon sa batas ng estado, dapat isara ang kaso kapag patay na ang taong pinaniniwalaang may sala. Kaya't natapos na ang investigasyon at walang isinampang kaso. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!